Meron lang akong tatanong sa'yo bago tayo magsimula. Alam mo ba yung pakiramdam na hindi ka naman tumigil mag-effort, hindi ka naman tumigil mag-try, hindi ka rin naman nagpabaya, pero bakit parang hindi ka umuusad? Parang sa lahat, parang ikaw lang yung walang movement. Parang nandyan ka lang, walang nangyayari. Hindi ka naman bobo, hindi ka naman tamad, pero bakit parang ikaw lang yung naiwan? Hi, I'm Ted. Hindi ko sure kung maganda ba yung quality ng video na to or ng podcast na to. Hindi ko rin sure kung maganda yung mic ko. Actually, hindi ko nga sure kung may makikinig pa dito. Pero siguro naman hindi to tungkol sa quality. Siguro tungkol to sa katotohanan. Irregular student ako. Delayed. Minsan lost. Minsan confident. Madalas nagdududa. And I realized, baka hindi lang ako yung ganito. Baka may iba rin dyan na pagod na sa comparison. Napagod na magpanggap na okay lang kahit hindi naman talaga. Nagsasabi ng congrats sa iba, pero tahimik na sinasabi sa sarili or tinatanong sa sarili na, kailan kaya ako? Kailan kaya darating yung time ko? Sana ako din. Kailan kaya yun? And this podcast is not for the people na na-figure out na lahat. Hindi para sa inyo to. But you're welcome to listen. And this is for the people na still figuring it out. Sa mga kasama kong still figuring things out. This is for the irregs, for the delayed, for the ones praying at 3 a.m., for the ones na sinasabing kaya mo yan, pero hindi alam kung paano kakayanin, kung paano ang gagawin, kung paano i-resolve. Isa lang akong tao na gusto maging totoo. So, kung medyo sabog to, kung medyo tahimik minsan, kung minsan parang diary entry lang, okay lang. Welcome to the messy middle. Welcome to the delayed, not denied. Sorry. Sabi nila, irregular is just an enrollment status. But slowly, sa loob-loob mo, it becomes, ako yung naiwan, ako yung may problema, ako yung hindi kaya. Minsan talaga, naapektuhan niya ng pagiging, yung thought na irregular student ka, na aapektuhan din yung self-perception mo. Minsan, napapakasyon ka rin talaga sa sarili mo. Kung, ano ba, kaya ko ba to? Bakit parang hindi na tumatalab yung talino ko dito? Dati naman matalino ko, pero bakit ngayon parang, what happened? And, minsan talaga hindi pa rin natin tanggap siguro. Well, as for me, minsan hindi ko pa rin tanggap kung anong nangyari sa akin. Is it because of my life choices? Choice ko ba maging irregular student? Or is it just mahina ako? Hanggang sa kine-question mo na yung self-worth mo. And minsan talaga mahirap siyang labanan. Kasi hindi mo alam kung saan ka nagkulang. Hindi mo alam kung ano yung nagawa mong mali. Meron talaga dun yung silent humiliation, no? Kapag may nagtatanong na, hala, bakit irreg ka? Anong nangyari? Minsan talaga, parang, bakit kailangan mo pang i-explain? Diba? Pero kasi may mga taong hindi nila naiintindihan, kaya sila nagtatanong. Hindi naman
irregular student ang masakit minsan. Yung narrative na, alam mo yung narrative na ginawa mo tungkol sa sarili mo, yun yung masakit. And by that, ano bang ibig kong sabihin? Yung pag-question ng self-worth mo, yung mga ganon. Minsan talaga yung thought na yon, nakalaban mo yung sarili mo, yun talaga yung masakit. Kasi, tulad ng sinabi ko kanina, kine-question mo kung saan ka nagkulang, ano yung nagawa mong mali, ganon. Yung thought na yon na minsan talaga inaatake mo yung sarili mo. Just to think about it is masakit talaga siya kasi kakampi mo, sarili mo na lang talaga yung kakampi mo, and yet kinakalaban mo pa siya. So, laliman natin ng konti. Siyempre, pagkapasok mo ng college, expected mo na gagraduate ka ng within 4 years, ganon. Yung first year mo, may mga friends ka dyan, may ma-form kang friends, and minsan yung mga na-form mong friends ng first year, sila yung nagiging core mo. Yun naman, nagiging core friend group mo up until mag-graduate ka, up until graduate ka, you know, every step of the way kasama mo sila. Usually ganon, no? Kasi sa akin ganon. Hindi ko lang alam sa iba. But if ganon, ganon man or hindi, regardless, feeling ko naman inisip na din na ang plano nyo is graduate on time, makahanap ng trabaho agad. Siyempre, in-imagine mo din nag-graduate ka with your batch, no? Like, yung align ka sa batch nyo, ganun, na sabay-sabay sabay-sabay kayong magpapa-grad pick, sabay-sabay kayong magre-review for boards, tapos you imagine your parents, no, na masayang-masaya sila sa achievement mo, na finally makaka-give back ka na sa kanila after 4 years of hardships. No, technically not 4 years. It's 16 years of hardship ng parents mo. Pero ngayon, parang feeling ko nadagdagan yung years of hardship. Like, minsan nakaka-guilty din talaga, no? Tapos, yung mga expectations mo na ganun, di ba, na like, mapapatanong ka na lang talaga kung ano bang nangyari, di ba? Kasi ngayon, you're now clapping for them while, you know, wondering kung kailan ba darating yung time mo. But, feeling ko, hindi lang ito basta jealousy. I think it's a form of grief, di ba? Minsan hindi ka hindi ka naman talaga naiinggit minsan. Like, nalulungkot ka lang kasi yung na-picture mo na magiging path mo, magiging timeline mo, minsan kasi parang nag-grief ka lang doon kasi hindi naging ganun yung kwento mo as what you've expected. And feeling ko talaga part talaga yun. Dadaan ka talaga sa process na yun. And alam mo yun, ako kasi ganito, lahat ng mga kabatch ko noon, nagpo-post sila ng pinning nila, pinning ceremony nila, kasi I'm a medtech student, no? And merong pinning, sa school namin merong pinning ceremony, pinning, capping, pinning, lab, coating, and candle lighting. Basta parang ganun. No? Tapos nung mga time na yon, syempre hindi ko na sila kasabay, di ba? Alam mo yun, sabay-sabay sila nagpo-post kasi they are proud. And I'm proud of them too. Especially yung circle of friends ko. Yung pagiging proud ko, that's genuine. Proud ako sa kanila.
talaga. Pero hindi ko rin talaga maiiwasan yung yung ganun, babalik tayo sa spiral ng comparison na kailan kaya ako? What happened to me? Ganun, yung pag-question ng self-worth, ganun. Especially kapag yung nagpo-post sila sa Facebook, balik tayo doon. Grabe, nung nag-post silang lahat sa Facebook, ganun. Ang laman talaga ng Facebook ko. Since karamihan sa friends ko sa Facebook is mga kabatch ko lang din, mga kakilala ko, mga friends ko. And nung pining nila, tapos may DP blast, ganun. Grabe, lahat sila talaga well, they deserve that. Tapos scroll ako, ganyan. Scroll. Tapos, sunod-sunod na post, ganun, pinning ceremony, and stuff like that. And alam nyo guys, minute ko yung Facebook ko. Minute ko siya kasi hindi ko hate yung people na, hindi ko sila hate. I'm proud of them. Minute ko siya kasi it silently hurts. Diba? Like, I hate to admit, pero masakit siya minsan. Nung time na yun, masakit siya. Nung time na yun, umiyak ako. And sinabi ko talaga sa tita ko basically na sana ako din. Sana ginalingan ko para nakasabay ako. Hindi ko talaga napigilang umiyak nung time na yun. Kasi nainggit talaga ako. Hindi siya inggit eh. Parang masakit siya kasi hindi naging ganun yung path ko. I wouldn't say it's inggit pala kasi wala naman akong secret animosity sa kanila dahil ganun yung win nila. I'm proud of their wins, okay? Proud talaga ako dun. One of my proudest moments, and at the same time, one of the, alam mo yun, hindi naman pinakamasakit, pero yun yung mga one of the masakit na pangyayari sa life ko, especially this college era. Alam mo yun, yung mga congratulations ko sa kanila, genuine lahat ng yun. Pero hindi mo lang talaga may iwasan na, alam mo yun, ako personally, hindi ko na iwasang masaktan kasi sana ako din. Alam mo yun, like, meron pa akong, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero I term it as imposter syndrome. Alam mo yun, like, baka hindi pala baka hindi talaga ako sa course na to, baka sign na to na mag-shift na ako. Baka dapat iba na lang yung path ko, ganun. Minsan talaga, alam nyo, ito may share ako. Like, feeling ko kasi pati yung family ko, na-hurt na din for me. Kaya, and concerned sila sa akin. Kasi, umabot siya sa point na nagkaroon ako ng mental health disorder. Ayun, like, concerned sila sa akin. Feeling ko concerned. Well, totoo naman, concerned sila sa akin. And na-feel ko yun. And feeling ko na-hurt din sila for me. Seeing me grieving for what happened. So, sinasabi nila, mag-shift ka na lang. Maybe it's for good. Maybe it's for a better purpose kung nag-shift ka. And, well, pumasok din talaga. Na-consider ko rin mag-shift kasi baka hindi ako para dito. Ganun. Ano mo yun? Like, kino-compare ko pa yung sarili ko, ganyan. Na, hindi ko talaga maintindihan kung anong nangyayari. Ganun. Pero, alam mo yun, comparison is loud, no? And healing is quiet.
Kaya minsan, mas pinapakinggan natin yung ingay. Mas, alam mo yun, yung healing kasi, for me alam mo yun, nag-heal ka naman na. Like, nasa point ka na nag-heal ka na, pasensya na, papatay-patay yung ilaw kasi, yung ilaw ko ngayon is sa monitor and nag-i-sleep yung PC ko. Balik tayo doon. Minsan kasi, yung healing natin, hindi natin siya namamalayan na nag-heal na tayo unti-unti. So, basically, quiet yung healing, no? Pero, yung comparison sa ibang person, yung comparison na yon, minsan lang siya mangyari. Minsan lang siya mangyari talaga, sa totoo lang. Pero mas maingay kasi siya sa healing. Alam mo yun kasi yung description ko, parang mas agaw pansin siya, kumbaga. Kaya minsan yun talaga yung nakikita natin or napapakinggan natin. Kasi yun yung maingay and yung healing quiet naman siya. So, parang kumbaga natatabunan ng self-hurting yung pag-heal mo. Like, kumbaga parang nagre-relapse ka. So, ganun. Like, ganun siya. No? And alam nyo, being an irregular student isn't just academic kasi. It's often connected to burnout, depression, anxiety, family pressure. Well, yung family ko, hindi nila ako pinapressure sa kung anong nangyayari sa academic life ko. Pero ako yung na-measure sa sarili ko about family. Like, hala, dapat makapagtapos ka na, dapat gawin mo na lahat para makabawi ka sa pamilya mo. Yun yung sa akin, yung definition ko ng family pressure. Ako mismo yung nagpe-pressure sa sarili ko para maka-give back ako sa family. And hindi siya maganda kasi minsan ina-assure naman ako ng family ko na you just do your thing. Mag-aral ka lang and wala ka dapat problemahin about that. You should take your time kasi it's for your own good. Sinasabi nila yun. Pero, hindi ko rin kasi maiwasan na i-pressure yung sarili ko to do better. Kasi akala ko, isa siyang coping mechanism na kapag pressure mo yung sarili mo, you'll be better. Pero hindi. Hindi talaga. Hindi talaga siya maganda kasi mas lalo lang lumalalim yung wound, kumbaga. And aside from that kasi yung financial strain, well, yung family ko naman, they're doing their best, no? Para hindi magkulang sa, alam mo yun, sa mga bayarin. They're trying their best to send me to school. Hindi naman kami yung sobrang, sobrang gahol sa pera. Kayang-kaya nila ako paaralin. But, feeling ko kasi, ako sa akin lang to. Feeling ko masyado na silang maraming nagagastos sa akin. And slowly, nafe-feel ko na, sa sarili ko feeling ko masyado na akong black sheep. Kasi parang ako na lang yung kumakain ng pera nila. Kasi ang tagal-tagal ko mag-aral, irregular student ako, tapos ang dami pang kailangang bayaran sa school, yung baon ko pa, alam mo yun? So, medyo, hindi naman, sinasabi naman nila na wag mong problemahin yung mga bagay na yun. Kasi hindi mo dapat pinaproblema yun. In that, sinasabi naman nila na it's hanggat kaya, papaaralin nila ako. And willing naman silang gumastos ng kahit magkano. It's just that ako lang kasi yung, kumbaga self-sabotaging.
Hindi naman nila ako ginigipit. Hindi rin naman kulang. Actually, sobra-sobra pa nga. Tapos, ako kasi yung nakaka-feel na, parang sinasabi ko sa sarili ko na, grabe, ang dami mong demand sa buhay. Ang dami mong kailangan. Ang daming nangyayari sa'yo. Basically, parang, hindi ko gusto yung feeling na nagigilty ako kasi, alam mo yun, ang daming nagagastos sa akin. And yet, hindi ko man lang masuklian ng tama. Diba? And, yun, it's connected to burnout, depression, anxiety, family pressure, and financial strain. Aminin natin, no? Kapag napoprolong yung pag-aaral natin, mas napoprolong din yung gastos and everything. But, here's the catch kasi, no? Most people only see the delay, no? Parang, majority ng mga tao, nakikita lang nila, ay, delayed ka, ay, irregular student ka. Hindi nila nakikita yung survival na, alam mo yun, nakaka-survive ka pa rin. Hindi nila nakikita yung process, no? Hindi nila nakikita na yung mga nights na umiiyak ko, na hindi nila nakikita yung days na, alam mo yun, na gusto mo nang sumuko. Hindi nila nakikita yun. Ang nakikita lang ng iba, delayed ka. Kaya minsan nahihiya akong kapag may nagtatanong, anong year mo na? Ganyan, ganito. Nahihiya talaga ako magsabi minsan na, akala ko ba ganyan ka na? Akala ko ba 4th year ka na? Yung mga ganon. Nahiya talaga ako magsagutin. Kaya minsan, pag may nagtatanong ng ganon, na-hurt talaga ako sa totoo lang. Pero ano pa nga ba? Hindi mo naman, alam mo yun. Alam ko, umiyak ako sa harap nila kasi na-hurt ako. Alam ko, sabihin ko sa kanila na, ayokong tinatanong mo yan kasi nasasaktan ako. Kasi, alam mo yun, hindi ko talaga masasabi yun. Hindi ko pwedeng sabihin yung mga ganon. Pero sa totoo, deep inside, ay, masakit talaga. Masakit. Like, yung reactions na makukuha mo. Ang nakikita lang kasi nila, delay ka. Well, hindi naman lahat ng tao, no? Kasi, people nowadays are sensitive. Hindi na sila tulad nung dati na, alam mo yun, insensitive kasi dadagdagan pa nila yung, ay, delay, sorry. Ay, delayed ka na. Delayed ka. Akala ko ba ganyan. Marami pang sinasabi. Yun naman maganda sa generation ngayon na wala na silang masyadong sinasabi. Like, titignan na nila yung words nila. Ganon. Hindi na ganon ka-toxic as compared sa dati. So, yun. Hindi nila nakikita yung process na habang nag-aaral ka, umiiyak ka kasi walang pumapasok sa brain mo. And then, unti-unti ka kinakain ng anxiety kasi iniisip mo yung future mo. Unti-unti ka rin kinakain ng depression mo kasi hindi ka mako-move on sa fact na irregular student ka. So, yun yung reality, no, of being an irregular student. Well, siguro for me, and siguro sa ibang tao din, yun yung reality na parang this is a survival game. Especially kung merong mga screen out, ganon sa college nyo or sa school nyo. Like, syempre mas iaano mo siya, like, mas nakaka-pressure siya. Mas nakaka-trigger din ng anxiety. Kasi what if this sem mas screen out na ako? What am I gonna do now? Parang ganon. So, nakaka-sad lang na kasi nangyayari yung mga ganong bagay. Pero, sa tingin ko ha,
Ito yung sa path na 'to, ito yung na mas kumbaga parang this is where we actually, deepen spiritually without being preachy. Alam mo 'yun? Like, minsan, kapag nagpe-pray ka gano'n, um, talagang kumakapit ka talaga sa Diyos and minsan kasi talaga or most of the time, effective siya. Kumbaga, um, free therapy siya. Actually, alam mo, meron akong kuwento about that. Kasi, um, eto muntik na kasi akong ma-screen out, ganyan. Well, hindi naman muntik. Akala ko lang may screen out na ako. Tapos, after that, grabe, feeling ko lost ako. Kasi, ano nang mangyayari sa life ko? Parang ganun yung feeling ko. Feeling ko na mawalan na ako ng oras, ganun. Tapos, hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko kasi hindi naman ako ganun ka-religious. But I believe in God. And I believe sa mga works ni God. I believe in miracle, ganun. Tapos, parang ang last resort ko is mag-pray, ganun. Tapos pumunta ako sa simbahan, sa cathedral. And then sa mga cathedral, di ba? Pag sarado yung simbahan mismo, merong adoration chapel. Hindi ko alam kung anong ginagawa sa adoration chapel, pero nung time na yun, ano lang ako, lumuhod ako, umiyak, and nag-pray. Tapos alam nyo, iniyak ko talaga lahat. Hindi ko namalayan na umiiyak na pala ako. Basta sabi ko ng ganyan, Lord. Ay, hindi pala pwedeng sabihin yung prayer. Ay, pwede na kasi, ano na nangyari na siya and nakuha ko na yung result. Pero, balik tayo dun sa kwento. Like, sinabi ko talaga na, Lord, kung para sa akin to, Lord, ibigay mo na sa akin. Pero kung hindi, alisin mo na ako dito, Lord. Kasi grabe yung anxiety ko nung time na yun. And hindi pa schedule ng check-up ko. So, paano ko sasabihin? Paano ko ikikwento? Paano mareresolve yun? And nung time na yun, yung mga friends ko, well, lagi sinasabi ng friends ko na kapag na feeling mo nalulungkot kapag kailangan mo ng kausap, tumawag ka lang sa amin. Pero hindi ko siya kinonsider nung mga time na yun kasi feeling ko kapag nagkikwento ako, feeling ko lang kapag nagkikwento ako, feeling ko naaabala ko sila. So, hindi ko siya naging option nung mga oras na yun. And aside from that, kasi nag-i-internship na sila. Tapos, may duty sila during daytime. Hindi ko sila pwedeng istorbahin. May iba din naman akong friends to, pero feeling ko preoccupied din sila. So, wala talaga akong alam na mapagsabihan. Well, pwede ko mapagsabihan yung mga tita ko, yung mom ko, yung kuya ko. Pero nung time na yun, hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa kanila kasi I'm still unsure about my status sa school namin. So, ang last resort ko talaga is mag-pray. Kasi alam nyo ba, may nagsabi sa akin noon. Ate siya ng friend ko, which I consider as a second family. Basta ganun. And related din kami. Kumbaga parang pinsan ko siya ganun. Sabi niya ate ng ganyan. Turn your worries into prayers. And simula nung sinabi niya yun sa akin, hindi na siya nawala. So kapag nagwo-worry ako, nagpe-pray ako ng ganyan. Pero nung time na yun, ibang level ng worry, ibang level ng pagwo-worry kasi nung time na yun. Tapos, nag-decide ako na pumunta ng simbahan, dumiretso akong adoration chapel. Tapos, nag-pray talaga ako ng ganyan. Sabi ko, Lord, kung para sa akin to, ibigay mo na sa akin. Pero kung hindi, tanggalin mo na lang ako. Tatanggapin ko naman siya ng buong buo. Sa ganun yung gist ng prayer ko. Tapos ang dami ko pang sinabi kay Lord. Ganyan. Tapos, humingi pa ako ng sign na, Lord, kapag kung para dito ako, sana makakita ako ng word na stay. Pero kung hindi,
sana makakita ko ng word na away, ganon. Basta something like that. Tapos, I went on with my prayer. Tapos, ang dami kong sinabi talaga. And alam niyo ba, parang 2 hours ako umiyak noon. Like, pumunta ako ng siguro mga 10 a.m. Tapos natapos ako parang alas 12 na. Kasi hindi tumigil yung iyak ko, guys. Hindi siya tumigil. Tapos feeling ko nararamdaman ko yung Holy Spirit kasi for the whole time, nakatayo yung balahibo ko na feeling ko hinahag ako ng Supreme Being. Tapos, basta hindi ko ma-explain yung feeling. Pero ang ganda ng feeling na yun. Kasi feeling ko talaga, after lahat ng drama ko doon sa Adoration Chapel, grabe gumaan talaga yung pakiramdam ko. Kaya sinasabi ko na kapag feeling nyo depressed kayo, feeling nyo nalulungkot kayo, grabe mag-pray kayo talaga. Kasi parang kumbaga libreng therapy siya. Tas nakakwento mo lahat ng gusto mong sabihin and pwede mong sabihin lahat kasi siya lang naman makakaalam. Alam mo yun? So, ibang klase talaga nung time na yun. And that's when I knew, well, alam ko naman na dati na nag-exist si God. Pero that's when I knew na totoo pala talaga yung mga miracle. Kasi after nung event na yun, parang 2 days after, ay hindi, kinabukasan. Ay hindi, yeah, 2 days after pala. 2 days after, nakakita ko ng word na stay. Ganun, parang password ata ng wifi yun. Tapos, stay at blah 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 blah, ganun. Ganun yung yung nakasulat sa password ng wifi. Tapos sabi ko nung ganyan, Lord, totoong sign ba to, Lord? Sabi ko nung ganyan. Ito na ba yung sign na hinihingi ko? And guess what? Guest? Bisita. Hindi, guess what? Guess what? Hindi ako natanggal. Akala ko natanggal ako kasi akala ko matatanggal na ako kasi wala pang grades reveal nung time na yun. Pero hindi ako natanggal. And nung nalaman ko yun, tumayo talaga yung balahibo ko. And nagpasalamat ako right after. Every time kasi na may fortunate things na nangyayari sa akin, nagpubisit ako ng simbahan, tapos nagtitirig ako ng kandila. I'm not that religious. Pero sabi ko nga kanina, naniniwala akong nag-exist si God. And I hold on to that quote. Hindi ko alam kung quote yun. Basta, may prof ako, na it turns out na pinsan ko rin pala, lagi niyang sinasabi yung mga yung phrase na to, aral, tiwala, dasal. So that's what I'm doing every time. Pero hindi ako ganun ka-religious na active ako sa simbahan, ganyan. Pero naniniwala talaga ako sa may miracle na merong nag-exist si God and hindi siya natutulog. Nakikinig talaga siya sa atin. And that's what I want to, share with all of you. Kasi, grabe. Iba talaga yung feeling. Hindi ko siya ma-explain. Parang, it's beyond words. Ganun. Hindi ko siya ma-explain. Kasi, it's beyond words could describe. Alam mo yun, kasi, sorry. Grabe, hindi ko alam talaga kung ano nangyari nung time na yun, pero, one thing's for sure, ang saya-saya ko nung araw na yun. Like, alam mo yun, Lord, parang sabi ko nung ganyan, Lord, hindi ko maintindihan yung timeline mo, pero, alam mo yun, hindi ko maintindihan yung timeline mo, pero, thank you, Lord. Thank you, Lord, at, na pinapakinggan mo yung mga prayers ko, and, hindi niya talaga ako pinababayaan. Hindi ko alam, feeling ko makasalanan akong tao, pero, grabe, hindi talaga ako pinabayaan ng Diyos. So, I really believe na nag-exist siya and hindi siya natutulog. Kasi pinapakinggan niya tayo. Diba? And balik tayo sa topic na pagiging irregular student. No? Being an irregular student naman is not really a failure. No? Think of it as a redirection, survival story.
'Di ba? Kasi it's another story to tell. And then, alam mo yun, it's a different pacing. It's a different season. Basically, season lang siya na nagbigay ng extra spice sa life mo. 'Di ba? And irregular student ako, pero yung pangarap ko, regular pa rin yung pangarap ko. Pangarap ko makapagtapos ng pag-aaral, pangarap kong, makatulong sa pamilya, pangarap kong makabawi sa lahat ng paghihirap. Pangarap ko yun. Pangarap kong maging successful. And, alam mo yun, baka hindi ka delayed, no? Baka ikaw yung tinuturuan na maging matatag bago ka bigyan ng mas mabigat na responsibilidad. And hindi ka naiwan. Nasa ibang lane ka lang. And yun, sana magkaroon ka ng enlightenment sa mga na-experience mo kasi minsan ka lang nandyan. Isang beses mo lang pagdadaanan yan. Kasi sa susunod, alam mo na yung gagawin. Isang beses lang siya magiging masakit. Sabi nga nila, di ba, you can't cross a river twice because the flow of the water changes. So, isang beses mo lang pagdadaanan yan. And after that, parang sasabihin mo na sa sarili mo na, I'm not gonna be hurt. Nasaktan na ako ng sobra-sobra. And I'm ready for everything else. Diba? Parang, kumbaga, you're stronger. Kasi you've experienced that. You've experienced some extra spice in your life. And sana, hindi lang natin, sabi ko nga kanina, mas loud ang negativity and silent yung positivity. Mas napapansin natin yung negativity, silent yung healing. Pero sana dumating tayo sa point na alam na natin kung paano siya i-manage kasi we must know kasi we've been there, 'di ba? And alam mo yun, ang masasabi ko lang for the closing of this podcast is patawarin mo yung sarili mo. Patawarin mo yung sarili mo for blaming yourself. Well, ako hindi pa ako tapos sa season na to. Pero one thing's for sure is grateful ako na na-experience ko tong mga to kasi alam mo yun, it makes me resilient. Kumbaga, sineshape niya ako sa future na tatahakin ko kasi it's a bigger responsibility. And I think advantage ko yun kasi handa na ako. Magiging handa na ako sa mga future na challenges. Kasi of course, hindi naman mawawalang challenges. Kasi kung walang challenge, parang ang tabang naman ng life. 'Di ba? So, magtiwala ka sa sarili mo and magtiwala ka sa timeline. And of course, magtiwala ka sa Panginoon. Magtiwala ka kay God. Kasi hindi kanya pababayaan. So, yun nga, sabi ko kanina, hindi ka delayed. Tituruan ka lang maging matatag bago ka bigyan ng mas mabigat na responsibilidad. And hindi ka naiwan. Nasa ibang lane ka lang. Okay? Lagi mong tatandaan yan. Hindi ka naiwan. Nasa ibang lane ka lang. And live. There's a life beyond ACADS. Live. Yun lang. Live. Okay? Lagi mong tandaan. Enjoyin ang life. There's a life beyond all of this. And sana hindi mo makalimutang i-experience yun.
just because louder ang negativity doesn't mean walang healing. So sana matutunan mong hindi magpakain sa loudness, no? Sa noise na naririnig mo. Yun lang. I hope you learned something from this podcast. And sana natulungan ko kayong makita, no, ang positive side ng pagiging irregular student. Yun lang. And sana makinig pa kayo, no, sa mga future podcast ko. Kasi marami pa akong i-share. And siguro may mga guest din akong kukunin to, share their experiences. Yung mga kapwa ko irregular student, yung kapwa kong may mga challenges sa buhay, and mga sari-saring tao. So, yun lang. Sana supportahan nyo tong podcast na to kasi and sana sana bigyan nyo ko ng chance, no? Kasi I still have a lot to offer. Yun lang. Bye!